Ngayon, tinatanong mo lang. Ganun na po yun, okay? So, ang buwan niya, yung sabi natin dyan, may unit siya, okay? So, habulin natin anong oras na 7:11. So, 20 minutes, makikot po natin yung ibang buwan. Kung hindi man natin matapos ang mag-buwan tayo sa siguro Zoom within this week para at least ma-cover natin yung iba ng SQA. So, ano lang yung mga cover ni Sir Richard ngayon? Yung the rest? Pwede lang Kaya yan. gawin mo. Pero landslide, kasi yung iba naman, halos self-explanatory naman yung iba. Basta ang kuwan natin yung mga demolition kasi natin. So, yan, sir. Actually, siguro na may ang importante mo, mag-advance kayo para kung tutulong ka ni Sir Richard. At bago niya itulong sa iyo, alam medyo may inayos na kayo. So, let's say ito, sabi niyan, dyan sa housing project, let's say meron tayong gagawin na 5 units. 5 units, worth 10 million each. Okay, 10 million each. So, kung paano yan? Okay. So, sa first unit, RPF natin, magkano? First unit, 10%. Tama? 10% ng 10 million is 10% ng 10 million? 1 million. Okay. So, sabi dyan sa table, 2 to 10. Sorry, bakit percentage yan? 5 units. Sabi, 5 units ang gagawin mo lang. Okay? So, meron ka ngayon na from 2, 3, 4, and 5. Tama? Sabi doon, 3 for yung 1 unit plus 50% for each additional. Okay? So, meron tayong 4 units dito ngayon. Ang isang unit, under dito, is 50% lang of the RPF. Of the RPF. So, magkano yan? 500K. Ha? 500. Magkano yung 50. Sorry, 5%. 50% ng RPF natin. 500K. 500,000. Ilang unit to? Yung less. Yung natitira? Apat. 4. 2 million. Equals to? 2 million. 2 million. Total of? 3 million. Ito yung RPF mo 1 for the 5 Units. units. Ako natin. Yun lang. So, 3 million ang total. Okay? Ang first unit nyo lang, yun po yung kumpleto. Okay? 100% yun. Which is yung 10%. Nakuha yung 100% ng 10%. Kaya pinalas lang natin kanina Okay. yung So yung succeeding Una. na yun yung Succeeding, 50% na lang po yun. up to 5. Okay. Kasi housing unit yan, dapat, kumbaga repetitive siya. Okay? Pare-parehas lang yan. Okay? So 50% siya ng RPF nito, yung basehan niya. Okay? So kung let's say 11 units siya, o ayan, nakalagay, 11 units siya. May 40. So 11 units. Okay? Compute natin para maunawa nyo. Actually, almost the same siya na concept dun sa G1, G2, G3. Okay? So, per unit, sabi dun sa 2 to 10, okay, is 50%. Tama? So, ilang units yun? Total of? Kung 11 units siya, may 9 ka muna sa 50%. Tama? Okay? So 50% ng 1 is, of course, again, balik tayo sa 500. Multiplied by ilang units yung dun sa total niya? 9. Bakit 9? Bakit 9 lang tayo? 11 tayo. Hanggang Base sa first. Okay? Kasi nandun tayo sa table. Una, 1, tapos 2 to 10, 11 to 30. Tama ba? 30. Okay.
30 to 50, then 50 above. Okay? So, ma-memorize nyo rin, ano? So, meron tayong 2 to 10. Okay? So, meron tayong 9 units doon. Which will cost 9 times 5,000 is 4.5. So, take note nyo muna to. Okay? And then, the next one will be 1 is equals to 40% ng RPF. 40% is 400,000. Tama? Ilan ngayon yung natitirang unit dun sa remaining unit doon? From 11 to 30. Again. 11 to 30. So, isa lang. Okay? So, 1 unit mo lang is 40,000. Tama? So, meron kang 9 units, 4.5 million. Meron kang first unit na 1 million. Meron kang 11th unit, pang 11 mong unit, which is 400,000. So, i-add mo lang to, 5.5 plus 4 is 5.9 million. Ito ngayon ang RPF mo. Kasundan niyo? Okay ba tayo? Kasundan po natin. Questions? Kaya-kaya, no? Diba? Okay, per unit yan, ha? O kapag, let's say, sa bid doon is 15. Naging 15 units na siya. 40%. 40% pa rin, pero ilan yung remaining doon? 15. From 11. Dito kami nalilito dati sa 11 to 15. Ilan units pa yun? 11, 12, 13. Kung kaya, kung ano yung mano-mano. 11, 12, 13, 14, 15. So, may 5. Oh, 40,000 times 5 units is equals to 2 million. 2 million plus 4.5, 6.5 plus 1 is 7.5 million. That's it. Okay. Nakuha po natin. Okay po ba na po nyo? Okay. Ano? Oh. Okay? Okay? Sige. Pa na tayo. Lulobot na rin ang aking PC. Okay? Ito, extensive, nasan tayo? Housing, okay, nakuha naman natin, ano? Pagdating dun sa extensive detail, the same, basta 15% yan, okay? Ng PCC. Okay, so whatever kwan yan, whatever project classification, okay? 15% yun. Okay? Next is the alteration. Okay? Tulad ng sinabi ko, kung anong group yan, kung anong group ang sinabi ni client, i-classify nyo muna kung saan siya under. And then, lagi, sabi dyan, additional increase ng 50% or 150% nung fee natin. Kaya tinanong ko sa inyo kanina, let's say, nasa group 1 siya, an increase of 50%, it means magiging 9%. 5 plus 50 is magiging 7.5, tama ba? So, magiging fee natin, if we will alter ang nasa group 1, magiging 7.5 tayo. Okay? Susunod doon, 6. Under alteration, magiging 9%. Tama? 7 plus 3.5. So, 10.5. Okay? Pagdating sa housing, increase of 50%. So, how much sa housing? Magiging 15%. So, ganun lang yun. Okay? So, whatever classification siya, maganda kung nasa, tayo, no, nasa extensive tapos i-alter pa. Ano? 15 plus 7. 7.5. Ano? So, 22.5% ang magiging PCC natin. Pero sakit siguro sa ulo rin. I-alter mo yung something na extensive na. No? Na napaka-pod, mayroon ng mga interiors tapos bigla mo pang i-alter yan, di ba? Pero sasabihin nila, easy yan, easy. Ganun lang ng mga, minsan, dito lang. No? Pero yung pa natin sa Pilipinas, ano? Okay. Nakuha natin yung mga calculation. Okay? So once again, ito yung scope of services natin. Okay? Nakuha na natin, i-memorize lang yung SMRMDEA. Okay? Tapos yung mga, pagdating sa SMRMDEA, yung mga percentage niya from 5, 6, 7, 10, 12, 100, SMRF-R,
Age, housing. 10. E, 15. A, alteration. 150. 150%. 1,000. Consultation, 1,000 and 5,000. Tama ba? Okay. So, nakuha na natin. So, ganun lang ha. Napakadali na i-memorize nyo na yung mga scope sa regular design. That's it, yung mga calculation, ano? So, ayos. That's good. So, dun na tayo sa 203. Actually, itong sa 203, which is Specialized Architectural Services, kuha lang kayo dun sa may sa SPP documents ng mga keywords nyo. Okay? Ano-ano kasi yung mga to? Marami siya actually. Nasa 20 plus. Okay? Ayan yung mga services na nandun sa specialized. Specialized, ibig sabihin, specialty. Diba? Nasa kung saan yung specialty ng isang architect. Okay? Nandyan ka. Pwede ka sa interiors. Ayan, merong acoustic design. Akala natin yung architect is para lang sa isang design lang ng building. Pero dito, makikita natin na napakarami palang pwedeng maging scope o specialty ng isang architect. Para bang sa doktor, di ba? Ano yung specialty ng isang Let's say meron kasi na general doctor, tama? Tapos meron din yung mga specialty nila, yung mga merong mga surgeon, merong mga neuro, may mga kung ano-anong mga yan, di ba? Meron sa mga ears and EENT, di ba? So, ganoon din sa mga doktor, may mga espesyalista, di ba? Pagdating sa mga ano tawag dito, sa dugo, meron sa mga bones, ganyan. So, ganoon din po tayo, ano? Nakikita niyo ba dyan? Meron tayo sa architectural interior, acoustic design. Ayan, meron din lighting, ano? No, akala natin parang electrical pan lang, pero meron din architectural lighting layout, design, site development. Ayan, mga very complicated na. Site and physical planning services, comprehensive development planning. Ito yung historic, yung heritage, cultural heritage, conservation, security evaluation, building system design, facilities, ayan. Actually, napakarami pa nila. Kumbaga, meron tayong pwedeng maging specialization. Okay? So, pagdating dun sa mga yan, ayan, kuha lang po kayo dun sa SPP documents nyo nung mga keywords nyo. Na kapag sinabi, tinanong, all about detailed planning, sabi. It's all about detailed planning and design of indoor and enclosed areas, sabi. Tapos, including architectural layouting of all building engineering system found therein. So, architectural interiors. Okay, magkano yung fee ng architectural interior, AI? So, meron siya dito na 10 to 15%. Okay? Cost of work depending on the complexity of the work required by the interiors. 10%. 10 to 15. Okay? Tandaan nyo rin yung mga yan. Okay? So, pagdating sa architectural interior, meron din silang sinasubmit. Meron din tayong pwedeng submit na kung katulad dun sa regular design, meron tayong phase, okay? Yung PSD, CBC, meron din sa interior. Okay? Which is sa 30, 50, 20. Okay? Preliminary design, 30. And then sa final design, 50. And then sa completion of project is another 20%. Total of 100%. Okay? So fee ng architect sa interior, how much? 10 to 15. Tapos subdivided siya, divided into 30, 50, and 20. Okay, next. Ayan. Sorry. Ayan, may acoustic design, meron tayong lighting layout, yung kanina nasabi ko ano. Pero I will just give it to you yung presentation. Ito kasi yung mga sa akin yung mga keywords na ginawa ko. Pero pwede kayong gumamit kapag nabasa nyo na yung sa SPP. Anong SPP ito? 2, 3. 2, 3, okay? So, napakarami kasi siya, nasa 20. Pagdating sa physical planning, meron ding fee. Ito yung recommended fee niya. Okay? RPF niya is 5, ayan, sabi niya basic rate for first 5 hectares or less is 5 pesos per square meter. Okay? So, gaano karami ang 5 hectares?
or 1 hectare, ilang square meter yun? 10,000. So multiply nyo lang ng 5 is 50,000. Tama ba? So 5 hectares, 50,000 multiplied by 5, you will get the 250,000. So the same concept yung gagawin nyo dyan dun sa mga tinuro ko na kanina. Okay, kahit na hindi nyo na i-memorize itong mga to, I mean itong mga to, basta alam nyo kung ano yung mga kasunod at alam nyo yung mga nandun, 10,000. madali nyo makompute yan. Okay? Nakukuha nyo. Basta nakuha nyo yung kanina, yung concept about dun sa tabulation natin. Yung from 6, 5, 4, 3, 2, 1 kanina. Tapos ganun lang din yan. So 250,000, tapos bababa na lang siya 5, 4, 3, 1.5. Kalahati. Okay? So 5, 4, 3. So meron siyang 5 less, 5 to 10, 10 to 50, 50 above. That's it. Okay? Nakuha po natin. So meron din siyang manner of payment. A total of 100% din. Ano? So 30-30, 20-20. Okay? Framework development plan, conceptual master plan, preliminary master plan, and then detailed master plan. Okay? So 30-30, 20-20. Okay? So easy na susundan pa natin. Ano? Nasusundan niyo ba? Okay? So 204 is full-time supervision. Meron tayong dalawa na kung paano yung service niya. Pwedeng architect of record ka na, tapos consulting architect ka pa. Or consulting architect ka lang. Okay? Nakuha po natin. So, dalawa, doon sa scope of services sa full-time supervision, meron tayong QE, PF. Ayan. Quality control, evaluation of construction work, preparation of daily inspection report, and filing of documents. Okay? Ipan nyo lang yun, mga abbreviation natin. Magkano ang fee natin ngayon? RPF natin pagdating sa 204A. Ano yung 204A? Full-time. Okay? Full-time supervision. Okay? Okay? 1.5. Ayan. So, kapag full-time construction supervision services, ang RPF natin is 1 to 1.5. Okay? So, pagdating naman sa 204A yan. 204B is Construction management. construction management. Okay? Construction management. Pagdating sa construction management, pwede tayong individual. Ito naman yung kumbaga, individual and principal firm. Tapos, we will become construction managers, CMs. Okay, baka merong CM dito. Ayan, construction manager. Okay, manager. Okay, so kung construction manager ka, pagdating sa Pilipinas, okay, how much is the recommended professional fee? It is 1.5 to 3%. Kanina, yung sa full-time supervision, magkano? 1 to 1. 1 to 1.5. Pagdating sa 1.5 to 3%. Okay? So, dami na ng mga percentage, no? Nasa utak natin, pero nasa SPP pa lang tayo. Okay? So, 205 is post-construction. Of course, once again, yung 201, redesign, Regular. 202, regular, specialized 204A, full-time, 204B, construction 205 is post-construction. Pagdating sa post-construction, the same, dalawa rin, pwede kang maging dual capacity. Ikaw na nag-design, ikaw na ang architect of record, pwede ka rin maging consulting architect or mga consultant. Sino naman ang consultant dito? Okay? May mga consultant din tayo, okay? So, sa consultant din, okay, sa post-construction. Paano yung post-construction? Kasi post-construction, ibig post, from the word post, it means tapos na. Okay? So, hindi siya under construction, okay? So, post. So, consultant ka under nung tapos na yung building. So, meron ka dalawang pwedeng maging work. No? Grabe, no? Pwede palang maging kwan natin to. So, pwede ka maging building and facilities administrator or post-construction evaluation. Pagdating sa building and administration, meron tayong 4. Pwede ka sa building maintenance.
Akala natin yung kwan lang, no? Pwede rin tayo maging kwan, mag-handle niyan, ano? As architect, pwedeng maging building manager. Okay. BM. Okay, sa administration. So, i-check natin na we see to it, ayan, sabi ko, inano ko yung mga highlight. We see to it that all are in good condition. Yung structure, yung plumbing, electrical, partition, everything inside the building. Okay? Kasi tapos na nagawa na. Okay? So, you administer. Okay? Sa building maintenance, formulate and enforce rules. O, diba? So, monitor security services. Ayan. Next, ground and landscaping. Ayan. So, sa landscaping, pwede rin tayo. Okay? So, papaano yun? Sinusupervise, sabi niyan, sinusupervise mo yung landscape contractors and gardeners. Okay? So, under din pala yun, no? Sa atin. So, napakalawak pala ng ating scope of services. Okay? So, maintain orderly entrance, exit, and parking areas. Maintain streets. Diba? Para, kala natin, doon lang tayo sa designing areas. Pero meron din tayo sa post-construction. Okay? Ano ba? Ayan, building equipment. Okay, pati building equipment pala kasama rin. Business development and management. Ayan, meron dyan, innovate schemes and build the tenants pa about for the rentals, utilities. Okay. So, meron pa pala isa, yung post-construction. Ito naman yung ayan, evaluate initial design program versus squad. Okay, so ikon nyo na lang dun sa SPP documents natin, ano, yung sinasabi ko, yung i-highlight nyo kung meron kayo yung mga matatandaan nyo na keyword, okay, pagdating sa sinabi na post-construction evaluation. Kasi yung mga ito, ako lang ang nagpa niyan. Ako ang nag-keyword niyan. Ano, yan yung keyword ko during my review days. Okay, so nasa sa inyo kung paano nyo mas pag-uunawaan yung mga services na yan. So paano yung method of compensation para ma-compute natin yung mga RPF natin. Usually, pagdating sa post-construction, ang usual na ginagamit natin dito is value pricing, lalo na sa mga rentals, okay? Or monthly salary, di ba? Napag-aralan natin yung dito sa may multiple, di ba? MDPE, last time, di ba? Yung calculation din, yung may architect's hours, tapos merong consultant, merong technical. Okay? So, yung mga yon, tapos multiply mo, and then, i-call mo yung multiplier mo ng 1.5, diba? So, meron kang mga multiplier, okay? Yun na yung MDPE natin. Magkano ngayon yung pagdating sa value pricing niya? Meron tayong 4 to 6%. Okay? 4 to 6%. Okay, so, sa 206, comprehensive. Sinabi ko kanina yung sa comprehensive, pinagsama-sama na lang yun. Kaya nga, kumbaga, comprehensive kasi yung kumbaga mas detailed siya dun sa mga yan. Okay, pinagsama-sama siya. Okay, para bang word natin na compress, para bang ganun. Comprehensive, compress, parang ganun na. No? Pinagsama-sama, nandun na yung pre-design, regular design, specialized. Yung mga nauna, 201, 202, 203, 204, 205. Diba? Yun ang 206 natin. Okay, nakuha po natin. So, nandito rin yung PM. O, sino naman ang PM dyan? Yun na, baka PM si John na rin. PM set. Okay, so project management. So, project manager. Magkano ang RPF natin pagdating sa project manager? Okay, 2 to 5%. Kanina, magkano yung full-time supervision? 1 to 1.5. 1 to 1.5. Pagdating sa construction manager? 1.5 to 3. Okay. Pagdating sa PM naman is 2 to 5%. Okay? So, patapos naman na tayo para SPP 207, design build. Okay? So, dalawa lang naman sa design build. Merong administration and by guaranteed maximum cost. Paano yung guaranteed maximum cost? Meron tayong project construction cost, di ba? May PCC. So dapat ginagaranti natin na hindi siya lalagpas ng 10% doon sa ginaranti natin na hindi lalagpas ng above 10% yung PCC natin. Di ba? Meron tayong SPPCC. Ayan. Ano yung SPPCC?
Statement of probable. Statement of Probable construction. probable project construction cost. So, magano tayo, may mga estimate na tayo, di ba? So, ito, client, yung construction cost natin. Okay? So, let's say, sabi natin, doon sa construction cost is 50 million. So, dapat, hindi siya sosobra doon. Okay? Ng 10%. Okay? So, para bang meron siyang plus or minus na 10%. Okay? Nakakuha natin sa guaranteed maximum cost. So, ang maximum niya dun sa 50 million is another 10%, which is, how much is the 10% ng 50? 5. Tama? So, it means ang maximum na maka-guarantee nyo is 55 million. Above doon is you have to pay it. That's guarantee not to exceed. Okay? Eh, paano naman kita kung kunwari nasa 45 million lang pala yung nagastos? Sa inyo ba yun? Paghahatian nyo. Kasi actually, nagkaroon kayo ng cost reduction. Okay? Paghahatian nyo ng client, syempre. May kwan ka pa rin doon, may percentage ka pa rin doon. Okay? So, ganun ang kwan. Okay? May kickback tayo, man. May kickback, ano? So, ginarantee mo, pero mahirap kapag nag-guarantee ka sa design build. Ano? Design build tayo, ha? Nag-design build, tapos biglang nag-guarantee ka na ito lang, 55 million ang maximum, tapos sumubla ka ng 60 million ka. Ako, meron kang abo ng 5 million. I-multiply mo, siguro magkano ang 10% ng housing yun eh. 10% ng 50 million. May 5 million, parang wala kang kinita dun parang ganun, ano? So, dapat hindi siya mag-exceed doon sa ginarantee natin. Okay? Not to exceed 10% of the PCC. Okay? So, nakuha po natin. Okay? So, yun. Siguro yung dun sa 208 and 209 is actually design competition. Self-explanatory. Meron lang naman siyang components. Meron siyang 5 components. Yung composition dun pagdating sa ADC. Meron yung owner, syempre, sila yung magpapadesign competition. Merong jury or yung panel. So, meron din professional advisor. Sila yung mga nag-organize o ng ADC, okay? Meron din mga technical advisor. Sila yung, ayan, sabi dyan, specialist personnel who may be consulted by the jury. Okay? Yung jury yun, ano? Competition secretariat, syempre, mayroong tagalista, may mga kailangan pagdating sa mga technical documents. Okay? So, yun lang naman ang pagdating sa ADC. Composition lang naman yung kailangan yung mga aral dyan. Okay? So, that's it para sa akin po, ano? Para sa 209 is consulting services lang naman yun. Okay? So, thank you po. At naway napunto tayo. Okay? So, may pa-kwan po tayo. Pero bago po ang lahat, ano, para sa akin, once again, I thank you. I thank everyone sa pakikinig, sa opportunity to na makapagturo sa inyo. And para po sa akin, isa lang po na i-ano po sa inyo, i-request ko lang. Kung maaari, kung may time kayo after ng inyong lecture sa next week, invite ko sana kayo sa church anniversary namin. Okay? Next week, November 21, 10 a.m. po ang start nito, pero dahil nga meron kayong mga review din, hanggang 4 o'clock actually ang anniversary namin. Sa Albida po ito. Sa Albida Park lang naman to. Kung is may mga pa-games, may mga after ng review nyo, I think sir, sa kayo, no, sa Casa Milano po, ano? Opo, next week, nasa Casa Milano kayo. After ng review nyo, pwedeng dumiretso na kayo doon. Nandun yung food. Pwede na kayo magtanghalian doon. Okay, so sa Albida Park. Okay, so kung alam niyo yung Qatar Bowling, ayan, Qatar Bowling, doon lang sa may gilid nun, merong 2 gazebo. Yun po ang magiging venue nung anniversary namin. Foods and games. Ayan, may games tayo, may mga palaro tayo para sa church anniversary po namin. Kaya ini-invite ko po kayo na sana makasama namin kayo, no? Mga mentors, mga aspirants. Okay, so 21, sana po next week, naway makasama namin kayo sa anniversary. That's it po para sa akin. Praise God, have a blessed one po sa atin lahat.
Amen. Okay po, Okay, sige sir. po.